Ikaw ang aking tala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sagot sa aking Huwag ngayon, kasi gutom ako. Baka hindi kita matansya. Tabi nga dyan! Ngayong Biyernes, narito na nga ang ating pagkaabangan sa abot kamay na pangarap. Naipasok na nga itong si Moira sa kanyang selda. At dito nga, na habang pinapasok itong si Moira, ay dito naman na sinisigaw ang pangalan ni Moira sa loob ng kulungan. At naririnig ito sa labas. Dito nila RJ at Chang Susan, at ni Giselle at ni Josa. At dito naman na sinabi ng mga ito na parang magiging reyna pa ata itong si Moira, na kung bakit kilala daw nila itong si Moira na naroon sa loob. At dito nga na sinabi ni Chang Susan kay Giselle na wag daw siyang mag-alala dahil may kaibigan at kakilala daw siya sa loob ng kulungan. At alam niya na mga halang daw ang mga kaluluwa nito. At dito naman na pinapauna ni Giselle na pauwiin itong sina Josa at RJ dahil may kakausapin pa nga sila ni Chang Susan. Samantala, binigyan naman ng pa-welcome ni Mildred itong si Moira. At dito naman na tinanong ito na kung natatandaan ba daw siya nito. At naalala ni Moira ang ginawa nga sa kanya noon nitong Mildred. At upang mapa-welcome itong si Moira ay dito naman na binigyan ng suntok ni Mildred itong si Moira, at hindi naman ito nagpapatalo at lumaban nga ito kay Mildred. Subalit dahil mas matapang si Mildred ay kumuha nga ito ng bat upang paluin itong si Moira. At dito naman dumating ang mga pulis at tinawag ang pananakit dito kay Moira. Samantala, lumabas naman itong si Mildred at nakita itong si Chang Susan. At dito nga na kinausap ni Giselle itong si Mildred at tinanong na kung sino daw ang pinakataas-taasan dito sa loob ng selda, at nabanggit nga dito ni Mildred na ito daw si Madam Lotus ang kanilang amo sa loob ng kulungan, at gusto ngang makilala ni Giselle kung sino nga itong si Madam Lotus. At dito nga na baka uutusan ni Giselle itong si Madam Lotus na papahirapan itong si Moira. Sa kabilang banda, pinaliguan naman nila itong si Moira ng tubig nang sa ganun ay magising ito, at nung umpisa ay umalma itong si Moira. Dahil may iutos nga itong si Mildred na ipapalinis doon sa isang kwarto, kung saan ay nagulat itong si Moira na may ganito palang kwarto sa loob ng kulungan. At yun nga ay ang reyna ng kulungan na iyon na si Madam Lotus. At dito nga na nilinis ni Moira at binuklat itong isang libro, at nakikita niya ang isang patalim doon. At kinuha niya nga doon upang pang-defense na kanyang sarili kung sakaling magkasakitan man muli. At sa hindi inasahan, kinausap ni Mildred itong si Moira at winarning nga na wag daw niyang subukan na kalabanin itong si Madam Lotus. Baka isang araw ay lulutang na lang itong si Moira na isang malamig na bangkay dito nga sa mga lotus na mga halaman. At nang kumain na nga sila ay dito nilapitan ni Madam Lotus itong si Moira. At tila hindi niya nga ito kinala, at sinabi ni Moira na wag daw ngayon dahil gutom daw siya. Baka siya ang kakainin nito, at tinalikuran nga ni Moira. At dito naman, nasa galit ni Madam Lotus ay kumuha ito ng patalim, at dito sinaksak ang pataliko ditong si Moira at umaray naman ito sa sakit. Kaya yan naman ang ating pagkatutukan bukas, kung magiging kakampi nga ba itong si Madam Lotus kay Moira o magiging mortal na kaaway dito sa loob ng selda. At dito na kaya na maghihirap ng husto itong si Moira o baka makakuha siya ng isa pang kakampi upang makataka sa loob ng kulungan. Kaya yan naman ang ating patuloy na pakabangan bukas mga kapuso. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap.